Sa nakaraan ay natapos tayo kung saan nagawang talunin ni Taejon ang malaking ahas na inakala nila na siyang boss ng dungeon dahil sa sobrang laki nito. Nagpasalamat naman si Taejon kay Pilseong dahil kung hindi dahil sa kanya ay siguradong hindi na siya makakaligtas sa halimaw na iyon. Lumapit naman agad si Jihyun kay Taejon at tinanong kung ibig sabihin ba noon ay nagawa na nilang matalo ang boss. Bilang tugon ay sinabi niya na marahil na oo ngunit tila hindi siya segurado sa kanyang sagot. Inihayag naman ni Jihyun ang kanyang pagtataka kung bakit wala pa ding nangyayari kahit nagawa na nilang matalo ang boss. Agad namang napagtanto ni Taejon na may mali dahil kalimitan ay may lumalabas na window na nagsisabing nagawa nilang matalo ang boss monster. Namuo din ang pawis sa kanyang mukha ng kanyang mapagtanto kung ano ang nangyayari kasabay noon ay lumabas ang dalawang naglalakihang mga ahas sa kanilang itaas, hindi naman makapaniwala si Taejon na ang malaking ahas na kanyang pinaghirapang matalo ay hindi pala ang mismong boss ng dungeon. Inihayag din niya ang kanyang pagkainis dahil nawalan ng saysay ang kanilang ginawa. Bigla namang nagsalita ang ating bida at tinanong si Taejon kung wala pa din ba itong napapansin sa mga nangyayari. Naguluhan naman dito si Taejon sa kung ano ang tinutukoy ni Pilseong kaya nang makita ni Pilseong na hindi pa din naiintindihan ng kanilang pinuno ang nangyayari ay seryoso niya siyang tinanong kung talaga bang inaakala pa din ito na isang D-rank dungeon ang kanilang pinasukan. Mas namuo naman ang mas maraming pawis sa mukha niya nang mapagtanto ang mga bagay-bagay at hindi makapaniwala na nagkamali ang association sa pagsukat sa antas ng isang piitan. Kumilos ang mga ahas at agad silang pinalibutan na may intensyong tapusin silang lahat. Sa pagpapatuloy ay sinabi ni Kim kay Taejon na ang mga halimaw ay nasa kanilang likuran na kaya anong araw ang kanilang gagawin. Hindi naman mapakali si Taejon sa pag-iisip kung talaga bang nasa antas ng C-rank lang ang halimaw gayon din ay maari ding mas mataas pa ito sa C-rank na maaring maglagay sa kanila sa masamang sitwasyon kaya agad niyang sinabi sa lahat na wala silang ibang pagpipilian sa ngayon kundi ang tumakas. Nasabi din niya sa kanyang sarili na mas mabuting gawin ang tumakas muna at tumawag ng maaring tumulong sa kanila. Saad din niya na mas mabuting mag-ingat dahil nakadepende ang kanilang buhay sa kanyang magiging pasya. Napatingin naman ang ating bida kay Taejon gayon din ay natuwa siya nang mas inalala nito ang kaligtasan ng lahat ng kanyang mga miyembro at nasabi din niya sa kanyang sarili na mahusay na isang pinuno si Taejon. At habang sila ay naglalakad pabalik sa exit ay nangangalit si Hyang Nim dahil hindi niya tanggap na umatras sila sa mga halimaw na iyon at maya-maya pa ay hindi na ito nakatiis at tinanong ang kanilang pinuno kung ang isang tinatawag na C-rank hunter ay A-atres na lang ng ganoon sa mga D-rank na halimaw. Agad naman ipinaliwanag ni Taejon na ang mga halimaw sa dungeon ay hindi isang D-rank kundi C-rank o maaring mas higit pa. Nagulat naman si Hyang Nim nang marinig iyon. Nasabi din niya na ang association mismo ang nangsukat sa antas ng piitan kaya papaanong nasa C-rank o higit pa ang mga halimaw na iyon. Dagdag pa niya na kung talagang hindi D-rank ang dungeon ay sa papaanong paraan nagawang matalo ng isang baguhan ang isang halimaw na higit sa D-rank dungeon. Agad naman siyang pinagsabihan ng ating bida na tulad ng kanyang sinabi kanina ay wag nga raw itong maingay dahil siguradong mapapansin sila ng mga halimaw. Galit namang sinabi ni Hyang Nim kung sa tingin ba do ng ating bida natatakot siya sa mga halimaw na iyon ngunit biglang nanginag ang kanyang buong katawan dahil sa matinding takot nang biglang may isang ingay ang nagmamula sa isang butas. Agad namang naghanda ang lahat sa maaring mangyari ngunit maya-maya pa ay biglang lumabas sa butas ang isang babae na humihingi ng tulong sa kanila. Agad naman siyang nilapitan ni Jihyun at tinanong kung okay lang siya. Nakiusap naman ang babae na tulungan din ang kanyang kaibigan na si Hilwo sa loob ng kuweba. Dagdag pa niya na inatake sila ng halimaw at si Hilwo ay malubhang napinsala noong sinubukan siya nitong iligtas. Nagtataka naman si Taejon kung papaano napunta ang kabataang iyon sa loob ng dungeon. Nasabi din niya sa babae na mukha itong hindi isang hunter kaya tinanong niya ito kung papaano sila napunta dito. Saad naman ng babae na may tao nga raw ang nagbigay sa kanila ng part-time job sa loob ng dungeon at magbabayad ito ng malaking halaga dagdag pa niya na ayon sa taong iyon na ang kanilang gagawin lang ay magtago sa abot ng kanilang makakaya. Bigla namang nagsalita si Hyang Nim at sinabi na alam niya kung ano ang nangyayari at segurado siyang ang babae at si Hilwo ay mga Tomb Raiders. Hindi naman iyon alam ng ating bida kaya tinanong niya kung ano ang Tomb Raider.
Pinaliwanag ni Taejon na ito ay tumutukoy sa mga taong sinusubukang pumuslit sa mga pagsalakay sa piitan na naglalayong makakuha ng mga gantimpala mula sa pag-alis sa kanila. Hindi naman makapaniwala si Pilseong na may mga kabataang isinasapanganib ang kanilang buhay sa pagpasok sa mga dungeon. Bigla namang nagsalita si Hyang Nim at isinisisi niya sa mga kabataang iyon ang pagkakaroon ng mga malalakas na halimaw sa piitan saad pa niya na kaya nagsilitawan ang mga mas mataas na ranggong halimaw dahil sa pagpasok ng mga hindi autorisadong hunter sa loob ng dungeon. Nasabi naman ni Taejon na ang paglabas ng mga halimaw sa piitan ay walang kaugnayan sa mga kabataang ito. Agad namang tinanong ni Hyang Nim ang kanilang pinuno kung papaano ito nakakasegurado dahil walang ibang maaring dahilan na maging C-rank o higit pa ang isang D-rank na piitan. Nagtanong naman ang matandang si Kim kay Taejon kung ano ang kanilang gagawin sa mga batang ito. At bilang tugon ay sinabi niya na sa ngayon ay priority nila na iligtas ang mga ito at maaari nilang ayusin ang mga bagay-bagay kapag nakalabas na silang lahat sa piitan. Nagalit naman si Hyang Nim nang marinig na inirekomenda ni Taejon na iligtas ang mga ito sa ganoong kamapanganib na sitwasyon. Kaya tinanong siya ni Taejon kung iminumungkahin niya na pabayaan na lang ang mga batang iyon na mamatay sa loob ng piitan sa kamay ng halimaw. Bilang tugon ay sinabi ni Hyang Nim na mamamatay sila kapag ginawa nila ang bagay na iyon saad pa niya walang kwenta ang minungkahi ni Taejon na iligtas ang mga ito kung mamamatay din naman sila. Nasabi naman ni Taejon sa kanyang isipan na alam niyang nasa isang dilema sila ngunit hindi nila maaring pabayaan ang mga kabataang iyon. Sinabi naman ng ating bida na siya na nga lang daw ang magliligtas sa mga bata ngunit hindi pumayag si Taejon dahil bilang isang pinuno ay responsibilidad niya ang buhay ng ating bida at mas mapanganib kung mag-isa lang na magliligtas ang ating bida. Nasabi naman ni Pilseong na hindi nila maaring i-abandona ang mga bata dagdag pa niya na mag-isa siyang aalis para iligtas si Hilwo at marahil matutuwa doon si Hyang Nim. Nasabi naman ng mayabang na si Hyang Nim na kung gusto ng mamatay ng ating bida ay hindi niya ito pipigilan. Seryoso namang sinabi ni Pilseong na ililigtas niya ang mga bata at si Taejon na ang bahala sa iba na makaligtas. Natahimik naman si Taejon sa nais gawin ni Pilseong ngunit sa isip-isip niya ay humahanga ito sa binatang kanyang kaharap dahil hindi lamang niya mabilis na nalaman ang kahinaan ng mga halimaw kundi siya ay nagpakita rin ng mga kasanayan na higit sa isang D-rank na hunter. Dagdag pa niya na sa ngayon ay wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magtiwala sa ating bida dahil iyon lang ang pinakamabuting gawin. Maya-maya pa pagkatapos makapag-isip ay pinayagan na ni Taejon si Pilseong saad pa niya na ipagkakatiwala niya na ang lahat sa kanya. Agad namang siyang lumapit kay Jihyun at sinabi na isasama niya ang babae. Napatingin naman ang babae sa mukha ng ating bida at kanyang tinanong kung talaga bang ililigtas niya ang kanyang kaibigan na si Hilwo. Bilang tugon ay sinabi ni Pilseong na oo dagdag pa niya na hindi lang siya kundi pati siya mismo ay sasama sa kanya para iligtas ang kanyang kaibigan. Agad namang iniutos ni Taejon sa lahat na maghanda na dahil magpapatuloy na sila papunta sa exit ng dungeon. Pinagtawanan naman ni Hyang Nim at ng kanyang kaibigan ang ating bida dahil nais nga raw nitong mamatay para lang iligtas ang mga batang iyon. Saad pa ng kanyang kaibigan na tanga nga raw ito sa pagnanais na mag-isang magligtas. Bago umalis ay napalingon naman si Jihyun sa ating bida at makikitang nag-aalala ito. Nasabi din niya sa kanyang sarili kung magiging okay lang ba daw ang lahat lalo't mag-isa lang ang ating bida. Hindi naman mapakali si Taejon at lubos na kinakabahan sa mga maaring mangyari ngunit saad din niya na wala siyang ibang opsyon kundi ipagkatiwala ang lahat kay Pilseong at umasa na walang mangyayaring masama. Habang sa loob ng kuweba ay lubos na dinaramdam ni Hilwo ang kanyang pinsala na natamo mula sa halimaw, nasabi din niya sa kanyang sarili na niluko siya ng mga manlulukong iyon kaya dapat nga raw na hindi siya magtitiwala sa mga matatanda. Gayunpaman ay nalipat tayo sa nakaraan kung saan sinabi ng isang lalaki na may isang gintong ngipin kay Hilwo na magkakaroon nga raw ito ng pera at ang tanging gawin niya lang ay ang magtago sa loob ng dungeon hanggang sa malinas ng mga hunter ang dungeon at kapag nagawa niya iyon ay magkakaroon siya ng pera.
Dagdag pa ng lalaki na isang D-rank dungeon lang ang kanilang papasukin kaya siguradong magiging ligtas doon, dagdag pa niya kahit na mahuli sila sa piitan, ang mga batang tulad nila ay makakakuha lamang ng isang babala kaya wag nga raw ito masyadong mag-alala, maya-maya pa ay pumayag na si Hilwo sa gustong mangyari ng lalaki gayunpaman sa kasalukuyan ay nag-aalala si Hilwo sa kanyang kaibigan na si Yunsu kung okay lang kaya siya. Bigla naman siyang nagulat nang maramdaman na mayroong papalapit sa kanya kaya agad niyang pinulot ang isang patpat para gawing pandepensa sa halimaw na aatake sa kanya, ngunit nagulat siya nang lumabas si Yunsu at tinatanong siya nito kung okay lang ba siya. Nasabi naman ng ating bida na mabuti na ligtas at hindi malubhang napinsala, natanong naman ni Hilwo kung sino siya at kung bakit kasama niya si Yunsu. Kaya ipinaliwanag ni Yunsu na naroon ang ating bida para iligtas sila. Natanong naman ni Hilwo kung talagang isang hunter ang batang nasa kanyang harapan. Agad naman siyang binatukan ni Pilseong at tinatanong kung sino ang tinatawag niyang bata. Makikita ding nag-alala si Yun-i sa ginawa niya dahil alam niyang may pinsala ang kanyang kaibigan ngunit binatukan lang ito ng ating bida na hindi iniisip ang kalagayan nito. Halos mapaiyak naman si Hilwo sa ginawang pagbatok sa kanya ni Pilseong at kanyang natanong kung sino nga ba daw talaga ito. Nasabi naman niya na wala nga raw pakundangan magsalita ang isang batang mas maliit pa sa kanya. Dagdag pa ng ating bida na kung isa siyang estudyante ay mas mabuting mag-aral na lang ito ng mabuti sa kanilang bahay kisa ang sayangin ang kanyang buhay sa pagpasok sa isang piitan. Nasabi naman ni Yunsu na tumakas sila sa kanilang bahay at wala din silang mapupuntahan gayon din ay wala din silang pera kaya wala silang ibang pagpipilian kundi ang makipagsapalaran, hindi naman makapaniwala si Pilseong na ang mga hangal na mga batang ito ay mga palaboy na siyang naging dahilan para mapunta sila sa ganoong mapanganib na sitwasyon. Kasabay noon ay kinamusta ni Yunsu si Hilwo kung okay lang ito na agad din niyang sinang-ayunan, sinabi naman ni Pilseong sa dalawa na maghanda na dahil aalis na sila para makasama ang iba pa nilang kasamahan ngunit bago pa sila tuluyang makaalis ay lumitaw ang isang malaking ahas na siyang hamarang sa kanilang daraanan palabas. Agad namang napansin ng ating bida ang halimaw at makikitang tila isang langgam lang siya kung ikukumpara sa laki nito. Inihayag naman ni Hilwo ang kanyang pagkainis dahil inakala niya na makakatakas na sila. Dagdag pa niya na napinsala ang kanyang mga paa kaya hindi siya makatakbo saad pa niya na mas mabuting iwan na lang siya ng mga ito at iligtas ang kanilang sarili ngunit sinabi ni Yunsu na hindi siya aalis nang hindi siya kasama. Gayunpaman ay nagulat ang dalawa nang sabihin ni Pilseong na wag silang mag-alala dahil hindi niya sila iiwanan. Pasiga namang itinanong ni Hilwo kung ano nga raw ang ginagawa niya utos din niya na kunin na nito si Yunsu at tumakas. Pinuri naman siya ng ating bida dahil sa katapangan na kanyang pinapakita sa kabila ng kanyang murang edad at handa itong isakripisyo ang kanyang sarili para sa iba. Nagulat naman si Hilwo nang sabihin niya na karapatan ng mas nakakatanda na protektahan ang mga bata kasabay noon ay dahan-dahan siyang lumapit sa malaking ahas at habang naghahanda ng kanyang atake ay sinabi niya sa dalawa na paprotektahan niya sila mula sa halimaw na ikinagulat ng dalawa at hindi makapaniwala na talagang gagawin iyon ng ating bida. Ngunit dito muna matatapos ang episode 6 at sama-sama muli nating abangan ang mas kapana-panabik na mga mangyayari kaya kung interesado ka ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa susunod na episode. Maraming salamat!